Hi mga kaminang! Fish recipe naman ang ating gagawin para sa ating video for today. Itong ating bidang piniritong tilapia, mas gagawin natin itong espesyal. Magluluto tayo ng potserong tilapia. Kaya wag na natin itong patagalin pa. Samahan mo na ako sa kusina at magluto na tayo. Welcome to Minang's Kitchen! So yung gagamitin natin na isda dito ay tilapia. Itong isda, pinalinisan ko na sa palengke, pinalisan ko na ng hasang at saka ng kaliskis para hindi ko na gagawin sa bahay. Hugasan nyo yan na maigi para maalis yung lansa. Siyempre bago natin yan iprito, matik yan, nalagyan natin ng asin. Para pag kinain natin, may lasa yung laman ng isda. Pagkatapos, itabi na muna natin yan. Punta na tayo dun sa susunod natin gagawin. Ipiprito muna natin yung iba nating mga gulay. Gamit tayo dito ng pan o kawali, tapos buksan nyo yung kalan sa medium flame. Maglagay na rin kayo ng cooking oil. Una muna natin ipiprito itong ating saging na saba. Hiwain nyo lang yan sa gitna. Pumili kayo ng saba na hinog na, pero yung firm pa din. Iprito nyo yan hanggang sa maging brown na yung magkabilang side, pagkatapos ay itabi na muna natin yan. Sunod natin ipiprito yung ating kamote at isasabay na rin natin yung ating patatas. Yung hiwa nilang dalawa ay medyo malalaki yung gawin yung hiwa. Pritihin nyo yan katulad nun dun sa saging saba. Pagka na brown na yung magkabilang side ay itatabi na ulit natin yan. Yung huli natin ipiprito itong ating carrots at ganun din kapag nag-brown na siya ay itabi nyo na ulit. Kung gagamit kayo na mas malaking kawali ay pwede nyo naman silang pagsabay-sabayin na para isang luto na lang kayo. So ayan, naprito na natin lahat ng gulay. Isunod na natin itong ating isda. Tapos magdagdag na lang tayo ng mantika kasi konti lang naman nilagay natin kanina eh. O mga kaminang, ingat sa pagpiprito. Prituhin natin itong ating isda ng mga 15 to 20 minutes. O hanggang medyo maging malutong yung isda. Ako ganun yung preferred ko kasi para mamaya pagka nasa sabaw na siya, hindi siya madudurog o malalasog. At saka kasi merong naibibigay na ibang flavor pagka naprito talaga yung isda. Pero kung mas gusto nyo mas less yung pagkakalutong, pwede naman ganun yung gawin ninyo. Itatabi natin yan pagkatapos natin maiprito. Kapag natapos na tayo dyan, gagawa na tayo ng ating sabaw. Gagamit tayo dito ng kaserola na merong takip, buksan yung kalan sa medium flame at maglagay ng cooking oil. Magigisa tayo dito ng bawang. Yan yung bawang hiniwa ko na maliliit. Tapos gisahin nyo lang hanggang sa maamoy nyo na yung aroma. Sunod naman itong ating sibuyas na hiniwa ko naman ng pa-slice. Tapos igisa natin yan hanggang sa maging translucent. Tapos isunod naman natin itong ating hinog na kamatis. Hiniwa ko lang din yan ng pa-slice. Igisa natin yung kamatis hanggang medyo maging soft at saka yung parang mushy, yung medyo durug-durug na. After nyan, isunod na natin yung ating tomato paste. Ako mas gusto ko na ginigisa yan kasi mas lumalabas yung flavor. Pero pwede nyo naman hindi igisa kung mas bet ninyo na ihalo na lang siya sa sabaw. Pagtapos natin dyan, maglalagay na tayo ng tubig. Nakita nyo ba yung mga dumikit dun sa bottom at saka dun sa side ng ating kaserola? Yun, is-isin nyo yun kasi dagdag flavor yun dun sa magiging sabaw natin. So habang ginagawa natin yan, baka pwede naman ako maglambing sa inyo. Kung bago ka dito sa aking channel, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka din sa mga susunod ko pa na mga videos. Ito nga pala sabaw natin, antayin nyo yung kumulo bago ilagay yung ating piniritong saba. Pagkatapos, takpan nyo yung kaserola at isimmer nyo yan ng mga 8 to 10 minutes o kaya hanggang sa lumambot. Kapag okay na yung saba, pwede na natin itong timplahan. Maglalagay tayo ng patis, pamintang durog, at asin. Pag naglagay tayo ng asin, pakonti-konti lang kasi yung isda natin meron na siyang alat. So magbibigay pa siya ng alat dun sa sabaw natin. Haluin nyo para magpantay yung mga pampalasang inilagay natin. After nyan, ilagay na natin yung ating patatas at saka yung carrots. Tapos takpan ulit natin yung kaserola. Lutuin naman natin ito hanggang sa matusok nyo lang siya ng tinidor. Huwag masyado malambot kasi magpapakulo pa tayo mamaya. After nyan, ilagay na natin yung ating kamote at saka yung ating piniritong isda.
Takpan ulit natin at isimmer naman natin ito ng mga 2 to 3 minutes lang. Ilagay na natin yung ating repolyo. Pagkatapos, ilubog nyo lang yan dun sa sabaw. Medyo ingatan lang natin yung isda. Pwede natin siyang ipaibabaw dun sa repolyo para yung repolyo yung nakalubog. Medyo parang nakulangan ako sa sabaw kaya nagdagdag ako ng kaunting tubig. So, nasa sa inyo na yan kung magdadagdag kayo o hindi. Pan ulit natin yung kaserola at lutuin natin yung repolyo na mga 5 minutes. Ako kasi mas gusto ko yung meron crunch kaya hindi ko siya masyado munang palalambutin. Pagkatapos ilagay na natin yung mga huli nating gulay, yung Baguio beans at yung pechay. Tapos tikman nyo na din para ma-adjust nyo na kung sobra sa alat o kulang sa alat. So pag okay na yung lasa sa inyo, takpan nyo na yan at isimmer pa natin yan ng mga 2 minutes. At kapag okay na, pwede na natin itong iserve. Ito na mga kaminang yung niluto nating putserong tilapia. At kung nagustuhan nyo itong ating recipe, i-like, mag-comment kayo about sa recipe, at i-share nyo na din itong ating video. Don't forget to subscribe. Okay, kain na!